18 ex-Marine may mga natitira pa at marami pang magiging pasabog laban sa Administrasyong Marcos. Paktay kayo dito. Ano pa lang pala yun? Parang 1% pa lang. 1% pa lang pala yun na ilalabas nila. Wala pa yung 5%, 10%, 50%, at 100%. At eto, saldi ko mukhang lalabas na ulit. Putang na. Ang nakakatawa dito ay bakit tahimik ang ibang media. Tahimik ang ibang media mapatungkol dito sa 18 ex-Marine. At bakit lumalaganap or nagkakalat ang mga picture na peki daw etong mga picture na hawak ng 18 ex-Marine. Alam nyo, ganyan na ganyan dating ginawa kay Saldi ko eh. Di ba pinapalabas nila na AI lang yung kay Saldi ko? Di ba? Pinapalabas nila na AI lang daw yung kay Saldi ko, puta. Tapos nung bandang huli na hindi nila kayang hilutin, sinagot na nila. So ngayon AI na naman yung ano nila, AI na naman yung ibinabato nila dito sa mga sa 18 ex-Marine. At meron pa nga dito na sinasabi na hindi daw miyembro ng ex-Marine etong mga to. Tanginang yan. At eto pag ano rin natin itong nalalapit na daw ang pagbagsak ng palasyo. Tingnan ko kung tama ba yun Tingnan natin kung tama yung ito. Bilang na ang araw ng administrasyon. Grabe to, bakit ba bilang na ang araw ng administrasyon yung mga pag-uusapan natin ngayon, mga banateros, mga kabiyaya. Ang sakit ng dila ko, nakagat ko. At syempre wag niyong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page sa JG Banateros. At ang ating TikTok account na Joy G. Kasi maraming sasabi, minsan ang tawag sa akin kapag pag Bisaya yung kausap ko, ang tawag sa akin GG. GG. JJ kasi ako, JJ eh. Double J kasi ang palayo ko. Kapag Bisaya, GG. Kapag medyo islang, Jai. Yun ang nila sa pangalan ko. Yan katulad na Jai Gibara. Jay Gibara yan. So sa TikTok and Facebook, yan, paki-follow po ang aking mga, at syempre sa lahat ng buong Banateros Brothers. Hindi tayo nakapunta, kailan ba yun? Nung isang araw, sa interview doon kay attorney sa Vox Populi, ako po ay may ginawang importante at ako naman po ay nagpaalam. Pero may kita nyo ako ngayong araw na to. Mamaya sa Vox Populi. At hulaan nyo kung sino ang aming i-interviewin. Si Saldi ko na ba ito? Si Saldi ko na ba ang aming i-interviewin? Ang aming i-interviewin ng Banateros Brothers. Abang-abang tayo dyan, mga Banateros, no? At yun na nga, simulan na nga natin itong sunugan na to. At for today's, ang ating background ay kulay green. Unahin muna natin dito. Ayan na. Stella, nag-deactivate muna ng social media. Wow! Why? Mami Stella, why you deactivated? Bakit? Walang konfirmasyon kung voluntaryong ginawa ito sa kanyang FB page na nawawala. Ang pagkawala ng kanyang social media page ay kasabay ng umiinit na diskusyon online kaugnay ng joint affidavit ng tinaguri ang Brave 18 or 18 dating sundalo at Marines na naglabas ng mga alegasyon tungkol sa umano'y pagdideliver ng mga mali-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad. Bakit naman ngayon, Ma'am Stella, kung kailang
Ngayon, Ma'am Stella, kasi nung nakaraan kasi gulong-gulo ang aming kaisipan. Gulong-gulo ang aming kaisipan kung saan nanggagaling ang iyong pira, ang iyong kwarta, day. Dahil from tricycle to customized van ka na. 'Di ba? To tricycle to customized van ka. Tapos to ukay-ukay dress to Hermes dress. Wow, unbelievable, motherfucker. Doon kami nagtataka. 'Di ba? Utang na, kasi biruin mo, nagtiis ka sa mumarahing sasakyan hanggang sa napunta ka sa mamahaling sasakyan simula nung naging congressman ka. Na hindi afford ng isang congressman yan dahil ang isang congressman po ay sumasahod lamang ng 300k to 250k. So where... Ayoko na mag-English. So saan nanggaling ang pira mo? Yan yung isang katanungan ng mga Pilipino ngayon. Saan nanggaling ang pira mo? Diba? Bisaya, amandong. Biruin mo, Hermes, relo, bags, sasakyan. What the? Saan nanggagaling? So nagtataka ang taong bayan kung saan nanggagaling talaga yung etong ano ni Ma'am Stella Kimbo. Diba? So tayo na curious. Ngayon, na may inilabas itong 18 ex-Marines, ex-sundalo, medyo naliwanagan tayo ng kaunti. Paldo! Papasana all ka na lang talaga eh. Pag-usapang paldo talaga eh, talagang nangunguna si Ma'am Stella. At syempre, hindi lang natatapos yan dyan. At eto pa, ang isa pang kasunod na issue kay Ma'am Stella Kimbo. Eto, ayan. Mahirap yung pambabash para sa aking mga anak. Talagang nakakatanggap sila ng mga mensaheng may galit. Hindi ko napagtanto kung gaano kalupit ang mga mensahe. Hanggang sa ako na mismo ang nagbabasa at hindi ko na nga kayang ilarawan sa inyo. Karen, ay, nangangailangan iyon ng maraming pagpapaliwanag at para sa isa-isang kanila kinakailangan talaga naming ng professional na tulong. Alam nyo kasi, una-una, Ma'am Stella, hindi naman ikaw yung, Stella Kimbo, ma'am, ikaw yung gumawa ng sarili mong daan kung bakit ka binabash ngayon. Hindi dahil sa maka-Duterte ang mga tao, hindi dahil sa ganun. Unang-una, saan ka ba naman nakakita? Isa kang congressman na wala namang masyadong, parang hindi ka naman napapabilang sa mga rich people sa bansang Pilipinas na makaka-afford ng mamahaling bag, relo at sasakyan. 'Di ba? So saan nakita ng tao 'yun? Sa Facebook account mo. 'Di ba? Sa mga picture mo. Ikaw mismo naglagay nun eh. Kaya ngayon nung nakita ng tao na, "Hoy, wait lang. Saan galing pera mo?" From tricycle to customized van ka, saan galing pera mo? Ngayon, yung pangbabash na maling-mali naman talaga yun. Ako, sorry hindi ko sa kinakampihan dito si Ma'am Stella Kimbo. Sa mundo kasi ng politics at sa mundo ng social media, ito yung mainam natin na gawin na wag ho nating idadamay yung mga kamag-anak, anak, asawa or kung 'di ba yung mga mahal nila sa buhay, wag nating idamay kasi ako naranasan ko to binash ako, sinama magulang ko, kapatid ko, 'di ba? So masakit. Talagang hindi naman talaga dapat 'yun. Kung ako wala akong problema, public ako, figure, wow.
At si Stella Kimbo, public servant din naman na natalo nga lang. So, tawag dito, hindi dapat talaga dinadama yung kaanak, 'di ba? Sa mga ganitong usapin. Kaso Ma'am Stella Kimbo, ikaw ang gumawa nun eh. 'Di ba? Kung hindi mo sana pinagyayabang yung mga relo, Hermes, mga Chanel mong bag, Chanel mong damit, relo mo na milyones, hindi ka masisilip ng tao. Sa panahon ngayon, alam na nila yan. Sobrang high-tech na ngayon. Sabihin mo pa, kahit sabihin mo pa na sa TikTok galing yan, hindi tanga ang mga tao. Yung kay Francis Leo Marcos nga pinilex niya na mamahalin yung relo niya. Pero nalaman ng tao na peki talaga. Ngayon, kung nababash yung anak mo, saka gagawa niyan. Hindi sa dahil galit sa inyo. Galit sa inyong tao dahil nga ganito. Tapos lumabas pa tong issue na to na mali-malitang pera ang dinadala sa inyo. Kaya talagang deserve ba ng mga anak mo na i-bash? Para sa akin, hindi. Hindi deserve ng mga anak mo. Wala naman silang kinalaman sa kung naging kawatan ka eh. Pero ang punto ko ho dito, ikaw mismo ang gumawa ng sariling butas para makitaan ka na para i-bash ka ngayon. Kaya wag kang magpaawa epek. Ang sagwa ng mukha mo. Sorry ha? Sino ba kasi nag-edit ito? Ba't nakapikit naman yan? Bakit ba? Sagwa na nga ng mukha ni Ma'am Stella Kimbo tapos sinagwaan nyo pa. Wag naman ganon. Abusado naman kayo. Ang sagwa na nga pinasagwa nyo pa lalo. Okay, dito naman tayo. Eto. Kaya pala tahimik ang mainstream media katulad ng Makabayan Black na nadeliveran din ng mga maleta. Aba. Alam nyo, doon nga kami nagtaka. 'Di ba? Nung panahon na lumabas nga ang etong 18 Marines, biglang sarado. 2 media lang ang nakita kong binalita. Net 25 at SMNI. So nagtaka ako bakit silang 2 mainstream media lang ang nagbalita diyan sa tungkol diyan sa mga dating tauhan ni Saldico. Samantalang yung GMA, ABS-CBN, News 5, marami pa Basta mamaya papakita ko sa inyo yung mga picture. Wala silang balita. Ibinalita na nila nung sinagot na ng Malacanang. Yung sinabi ng Malacanang, yun lang yung ibinalita nila. Pero yung mismong video, mismong pahayag ng 18 Marines, kahit nga lang yung attorney, hindi nila inilabas. Bakit kaya? Ako yung nagtatanong lang din at nagtataka bakit pero dito nga sa sinabi ni retired general na si Romeo Poquis, kasama nga ang mga network sa pagdi-deliver ng pera sa mga boss ng mainstream media. Saklap, no? Talaga kapag biruin nyo yun ha, kinokontrol ng mga anti-Duterte ang buong Pilipinas. Dahil sa sarili nating mga pera, bakit may alarm? Ba't may nag-alarm? No? Sinasakop nila tayo, kinokontrol nila tayo sa sarili nating mismong pera. Biruin mo sobrang kasamaan yun. Pera natin ginagamit para sa atin. Ang galing. Gagamitin, buti sana kung yung pera natin ginagamit para sa mapapakinabangan natin. Hindi. Ginagamit yung pera natin para lang kontrolin yung iba katulad nito ng ibang mga mainstream media. Ang lupit, di ba? So marami naman nakaano niyan Maraming nakahalata na bakit walang nag-report niyan. At dito nga, Barbers, ano to? Question ang 18 dating sundalo. Anong klaseng sundalo kayo? Sundalo ba talaga kayo, ha?
Baliw yarn? Anong klaseng sundalo kayo? Sundalo ba talaga kayo? Hindi, wait lang ha. Barbers ha. Bakit yun ang pinupunto nyo lagi? Anong connect? Diba? O sige, sabihin na natin hindi sila sundalo. Andun na tayo sa punto. Sige, wag na natin, i-deny na natin. Sige, i-deny na natin na hindi sila sundalo. Hindi naman na yun yung problema dito eh. Ang problema dito, sila yung witness na magpapatunay na yung mali-malitang pera na para sa buong Pilipinas at para sa mga Pilipino na pera naman namin yan, mga putang ina nyo. Eh bakit dinideliver sa iba't ibang bahay ng mga mambabatas? Lalong-lalo na sa bahay ni Marcos Jr. Yun yung punto na, yan ang dapat ipunto dyan. Hindi yung pagiging sundalo nila. Hindi sila sundalo. Buwisit sila na sundalo. Basta kahit ano pang naging karakas nila na noong panahon na sila ay nanunungkulan pa bilang sundalo, wala tayong pakialam dun. Totoo. Wala tayong pakialam dun, puta na. Kunwari man, yung isang sundalo dyan, bayot. Nilolipap yung hakdog nung kapwa niya sundalo kaya na-dismiss. Pakialam natin dun. Wala tayong pakialam dun. Personal nilang buhay yan. Ang punto dito, yung nasaksihan nilang pagnanakaw ng tao ng gobyerno. Yun eh. Putay na yun, pinapaikot-ikot nyo na naman kami. Alam mo, Congressman Barbers, kung wala kang magandang sabihin, manahimik ka. Sabi mo, anong klaseng sundalo? Kayo, sundalo ba talaga kayo? Putang ina, anong klaseng tanong yan? Anong klaseng sagot yan? Anong klaseng pananalita yan? Akala ko ba matalino ka? Anong klaseng sundalo? Sundalo, hindi naman na yun yung punto dun eh. Tanginang yan, ewan ko sa'yo bagay. Ano pa bang aasahan mo dito sa balimbing na to? O eto, speaking of tanga, speaking of baliw, sorry. Speaking of nagmamaang-maangan pa rin, Sabi niya, Trililing, nagtataka kung paano nag-usap-usap ang dating magkakasamang nagtatrabaho kay Saldico. Siyempre may bibigyan. Nagtataka daw kung paano nag-usap-usap. Unang-una, yung nakawan ngayon, nantaran na. Diba? Nagsalita na rin si Saldico. Diba? Oh. So kung nagsalita na si Saldico na dati nilang amo, pwede na rin sila magsalita. Una-una, kakalat at kakalat yung mga sinabi ni Saldico. Wala tayo sa panahon ng 1920s or 1930s or 1820, 1819 na para masabi mong hindi agad kumalat yung mga sinabi ng isang tao na yun. Trililing. Ano to ibig mo sabihin? Parang may nagbuo sa kanila. Ganon. Kung meron man nagbuo sa kanila, hindi pa rin punto yun. Hindi pa rin katwiran yun. Ang katwiran doon, ang gustong malaman ng taong bayan doon, yung mga ibinulgar nilang nakawan na sila yung inuutusan. Diba? Ayun yung doon, ayun yung dapat wala kaming pakialam kung sino yung nagbuo sa 18 Marine na yan. Wala rin kaming pakialam kung ano silang klaseng mga sundalo noon. Ang gusto naming malaman, paano nyo nalunok na nakawin yung pera namin? Yun eh. Hindi ito nangyari parang at random 18 ex-soldiers. Paano sila nag-usap-usap? Puta na, hindi mo naman, bakit ba ito, Kiki? Bakit pupunta mo pa yung paano sila nag-usap-usap? Anong bakit kapag nalaman mo ba kung paano sila nabuo or nag-usap-usap? Mababawi mo yung perang ninakaw? Saka ito, wait lang. Tinuturo ka nila eh. Hindi maganda, ganito gawin mo, Trillanes. Puntahan mo yung 18 Marine. Tapos tanungin mo paano sila nag-usap-usap.
Di ba sabi mo matapang ka naman? Lagi mo naman sinasabi dati ka naman sundalo. Di ba? Ang inang yan. Nabubuhan no? Ang tagal mo naging sundalo, tanga ka pala. Bobo. O eto malupit. Eto yung pinakamaingay ngayon, si Rapi Tulfo. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, na-miss ko yung matapang na Senator Rapi Tulfo in action. Na walang pakialam kahit sino ang masagasaan. Masagasaan niya basta mailabas ang katotohanan. Sana privilege speech na siya laban sa kaliwat kanang katiwalian sa bansa, lalo na dyan sa flood control scam. Na trilyon ang ninakaw at maraming buhay ang nawala sa kasuwapangan ng mga ito. Sana bumalik na siya, sabi ni Attorney Rowena Guanzon. Ako po, hindi naman ako haters ni Rapi Tulfo. Alam niyo yan, lagi ko sinasabi na isa yan sa mga inidolo ko yung mga Tulfo. Erwin Tulfo, Mon Tulfo, hindi ko talaga masyadong kilala yan Matatanda lang mga nakakakilala kay Mon Tulfo. Pero Ben Tulfo, Erwin, Rapi Tulfo, isa sa mga iniidolo ko yan. Pero nung bandang huli, nung naging administrasyong Marcos nga, biglang nag-iba yung ihip kay Rapi Tulfo. Una-una sa PCSO ba yun? Hindi ako nagkakamali. Biglang nawala siya dun. Tapos yung mga katulad niyan kay Martin Romualdez, diba? Yung mga kasamahan niya, yung si Soto, si Lacson, na nagkakalat ngayon sa Senado, hindi niya masita-sita. Parang bigla siyang nawala. Hindi, parang siyang naging malalito lapid. Parang siyang naging Lito Lapid na, alam mo yun, yung biglang si Lito Lapid naman, simulat sa pool, wala talagang nagagawa yung hype na yan. Eto kasi, di ba, isa to sa mga isa to sa mga nagustuhan natin nga kay Rapi Tulfo, kaya nga naging senator yan Kasi nga, ang akala natin, lalabanan niya yung mga katulad ng ngayon, katulad ng mga nangyayari ngayon, kaso wala tahimik baka Attorney Rowena Guanzon, baka siya kasi yung, baka siya yung gagawin kasing manok ni Marcos Jr. sa 2028. Kaya siguro umiiwas din siya na na banggain ng administrasyong Marcos. O hindi kaya baka natatakot lang or baka dinapuan na nga ng kaduwagan etong si Rapi Tulfo na baka siya naman ang paginitan. Kasi diba ganun ang nangyayari ngayon. Katulad kay former Senator Revilla, kay Senator Chis Escudero, kay Jinggoy Villanueva, Bato, Bongo, diba? So kapag nakakapaka kasi ng administrasyon na medyo banta ka sa kanila, yari ka. Kung hindi ka gawa ng kaso, ikukulong ka ng kahit wala kang kaso. Diba? O katulad nung, dami na, ilang beses na ginawa yan. Ilang beses na ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy, kinulong ng walang kaso. Kay Pangulong Duterte, kinidnap, dinala sa dahig ng kahit walang kaso. Kay Senator Revilla, kay former senator, kinulong siya kahit hearsay lang yung kaso. Wala pa rin, hindi pa rin siya nahatulan, pero nakakulong na. Marami. So, hindi ko naman din sinasabi na tama yun. No? Hindi ko sinasabing tama yung mananahimik ka. Pero, yun nga, nakakapanibago na isang Rapi Tulfo, hinahayaan ng nangyayaring issue. May nakamalaking issue ng Pilipinas ngayon. Ewan ko na lang dapat madala rin tayo sa ganito yung mga parang tapang-tapangan. Tapos bandang huli biglang magiging ganito. Mahirap po ganun kasi 'di ba?
nakilala natin ang mga tulpo na ganyan eh. So nagulat tayo na parang bigla silang umamo, biglang nanahimik, biglang tahimik, wala silang pakialam. Siguro may pakialam pero ayaw lang talaga nila siguro magsalita. No? So ganun ang nangyayari ngayon. Kaya itong si Rapi Tulfo, medyo nasisilip na nga talaga na akala ba namin boses ka ng taong bayan. Pero bakit ganun Kung kailang, eto na yung panahon. Eto na yung panahon Sa tutusin, napakaganda ng panahon na to. Ng timing na to na pumalag si Rapi Tulfo sa administrasyon or sa mga kawatan. Kasi yan talaga yung masasabi natin trademark. Yan ang trademark ng isang Rapi Tulfo, kalaban ng mga kawatan. Pero sa nakikita ng taong bayan ngayon, parang nagiging kakampi na ng mga kawatan. Ewan ko ha. Yan na natin. Dito tayo. Isang media operator pumaldo ng 6 na maleta. Aba! Paldo! Oh, lol. Paldo ang puking ina. Sana all. Meron ngang isang media operator na nandyan sa Timog. Ang kanyang opisina sa President's Tower ba yan? Meron isang nag-uopisina dyan na 6 na maleta ang inakyat. Ay, grabe. Tongina, paldo talaga, no? Sarap buhay. Kaya naman, tignan nyo ang kontrol nila sa media. Nagsasabi ka ng akusasyon laban sa administrasyon, sisiraan ka kaagad. Totoo. Yan naman nangyayari ngayon Tingnan mo, ito na lang, sample. Libiste. May hawak siyang files dahil doon sa mga kawatan. Anong ginawa? Minasama si Libiste. Diba? Anong ginawa kay Libiste? Kung ano pa yung ginagawa kay Libiste, kesyo papatayin, kesyo ewan ko, bigla rin na nahimik si Libiste ngayon O nga, no? Biglang nawala si Libiste, no? Ganon din kay Kiko Barsaga. So marami kapag ikaw talaga ay naano nila, katulad yung mga vlogger sa Banat Bay, si Jack Argota, si Sir Jack. So, sila yung kinakasuhan, sila Abines. Hindi naman sinisiraan ng administrasyon Naglalahad lang ng tama itong mga taong to. Ngayon, katulad nito, etong about dito, hindi ito binalita ng ibang mainstream media kasi nga, sila ata yung tinutukoy dito ni Attorney Levy Baligod. Pero grabe yun diba, isang maleta ang sabi ni Gutesa ay ang isang maleta ay naglalaman ng 48 million, di ba? 48 times 6. So merong 288 million ng 6 na maleta. Aba, paldo nga talaga. Ako hindi naman ako sakim. Siguro kung makakuha ako ng isang maleta, puta na siguro may business na ako. Baka pa-jamming na lang ako dito sa vlog. 6 na maleta, biri mo, may pang motor na, may pang bahay. Makakuha na ako ng makapagpagawa na ako ng with swimming pool. With court. Ba, maganda na yung ko nun Maganda na yung bahay ko nun. Pero sabi nga nila, ang mga kawatan ngayon ay walang kabusugan. Oo nga, no? Tangina, no? Biluin mo 2025 ba lang nasisilip natin? Wala pang 2023. Wala pang 2024. Maaari nga yung 2026 merong nangyaring kababalagan dun ilang trillion ng budget ng 2026? Diba 6 trillion? Putang ina. Kung nagka-interest sila sa pera ng 2025, what if pa sa 2023, 2024 at 2026? Aba. At partida
DPWH pa lang ang pinag-uusapan natin. Wala pa yung ibang ahensya ng gobyerno. Ang galing. Ang lupit, di ba? So, eto mas malupit. Ping Lacson may deal na umano. Ayon kay Kong Erice. Nalulungkot ako, Senator Lacson, parte ka na ba ng cover up? Uy! At simulat sa pool naman sa mga pahayag ni Senator Ping Lacson, sa mga komento ni Senator Ping Lacson sa ginagawa niya sa Blue Ribbon, hindi ako naniniwala na kabilang siya sa cover up ni Marcos Jr. Hindi ako naniniwala. Na kasama si Ping Lacson sa nagtatakip sa tunay na mastermind sa nakawan. Hindi magagawa ni Senator Ping Lacson yun. Hindi siya ganun. Na isa din si Ping Lacson sa nakinabang sa mali-mali itong pera. Di ako naniniwala din. Di totoo yan. Kasama si Lacson sa pag-cover up para maiwas ang issue sa palasyo. Ay, hindi ako naniniwala dun. Yan ay sinabi ni Kong Erice, hindi ko sinabi yan pero wala napakalinis nitong senador na to. Si Ping Lacson, wala kang masisilip ng anumang dumi. Wala kang masisilip na anumang dumi kay Senator Ping Lacson. Siya na ata ang kauna-unahang senador na sobrang perpekto. Parang kinabagan ako. Parang biglang sumakit yung kalamnan ko. Parang gusto akong dapuan ni Karma sa mga pinagsasabi ko. Wala. Ping Lacson po tayo na. The good one leader. Ay, pinakamalupit dyan, Ping Lacson, na wala ka masasabi dyan. Senator Ping Lacson, napaka-bulting senador niya. Sa palagay mo lang yun, wala yun. Congressman Erice, sa palagay mo lang yun. Hindi magagawa ni Ping Lacson yan. Napakabuting senador niyan. Okay, lipat. Ito to. Pinag-ipunan ko talaga para may pamasahe ako papuntang Netherlands. Wala po kaming kahit anong hinihingi sa kahit sinong politiko. At lalong hindi po ito galing sa kaban ng bayan. Sabi ni China Escudero. Ay nako, China. Alam mo ba kung magkano ang ginagastos pag pupunta ka ng Netherlands? Eto. Hindi ko alam kung ano yung katayuan ng buhay ni China Escudero. Pero putang ina, magbakasyon ka nga lang ng Hong Kong. Dito to. Magbakasyon ka ng Hong Kong, kumuha ka ng hotel sa Hong Kong, pagkain mo pa sa Hong Kong. Hong Kong pa lang to, wala tong Netherlands. 100,000 na ang gagastusin mo. Kung ikaw ay magastos at gusto mo talagang parang damhin ang pagbabakasyon mo sa isang lugar, gagastos ka ng halos 1,000,000. Sabihin na nating 1 week ka lang dun or ilang araw lang. Gagastos ka ng 1,000,000 sa Hong Kong. Putang ina, what if pa sa Netherlands? Hotel, pagkain, sino magbabayad niyan, kayo? Pamasahe, di wow. Sabihin na nating student ka, paano mo napag-ipunan yun? Sa hirap ng buhay ngayon, nakapag-ipon ka ng ganong kabilis. Kung ako nga, sumasahod ako ng halos 50,000 per month sa YouTube. Diba? Hindi ko kayang mag-ipon ng ganyang kabilis. Wait ha? So ibig sabihin, matagal na nakaset up
nakukunin ng ICC si Duterte? Si Tatay Digong? So, ibig sabihin, may nakakausap ka nga talaga. Hindi, wala na tayong dapat pag-usapan. Alam na this. Oo. Alam na this, ha? Tsaka sa interview mo naman, halatadong, nagkakamali-mali ka na nga eh. Sino to? Eto rin, wala rin tong wala din tong kabahid ng korupsyon sa pagkatao. Benny Abante, nangunguna sa listahan ng mga ex-Marines na tumanggap ng pira. Ay wala. Wala si Abante. Ay kung si Ping Lacson, yan ng pinaka malinis na senador. Si Abante ang pinaka malinis sa lahat ng mga congressman. Si Abante ang pinaka talagang masasabi mong walang bahid ng korupsyon sa pagkatao. Siya na ata ang pinaka talagang, alam mo yun, yung pinaka matatawag na good sa mga congressman. Oo, malupit yan si Abante. Ay, tumanggap ng pera si Abante. Hindi ako naniniwala din. Wait lang, may nag-text ha. Sabi niya, Abante, hindi ako kasali sa maleta. Okay. Grabe, wala yan. Hindi ako naniniwala dyan. Good congressman, good pastor. Si Abante. May sinabi nga dito yan, no? Andito ba yan? Wala pala. Diba? Hindi niya magagawa yan. Kasalanan sa kanyang Panginoon yan. Hindi ako naniniwalang kasama si Abante dyan sa nakawan, dyan sa malay-maletang pera na yan. Hindi ako naniniwala. Abait yan. Sobrang matulungin. Sobrang mapangunawa. Walang kabahid-bahid ng kasamaan ang ugali ang pangalan ni Abante. Wala. Naniniwala niya. Masakit na naman yung ko. Sumakit bigla na naman yung puso ko. Parang dadapuan ako ng karma sa pinagsasabi ko. Ito, sabi ni Daryl Yap, pinili ng mga adik maging adik. Pero hindi ginusto ng mga biktima nila na maging biktima. Bigyan mo ng kapanatagan ang mga Pilipino, Inday Sara Duterte. Yes. Totoo yan. Oo. Hindi talaga. Kaya nga sa tutusin lang yung ginagawa ng mga ngayon. Yung ginagawa ng mga yung sumusuporta sa mga adik na mga namatay. Kung halimbawa yung ginawa nila is hustisya para sa mga pinatay ng mga adik na namatay sa AJK, o yung mga adik na natitira ngayon, yung mga pinatay, mga inabuso niyan, kung yan ang inasikaso nila, okay sila eh. Kaso putang ina, inuna pa nila yung hustisya daw para sa mga adik. Kagaguhan, di ba? Isang malaking kagaguhan yun. Ayop na yan. Isang napakalaking kagaguhan yun. Adik. Buta kaya nga yung mga pinatay niyan, di ba? Paulit-ulit naming sinasabi. Kaya tama tong sinasabi ni Daryl Yap na hindi pinili ng mga adik na maging adik sila. Ay, hindi pala. Pinili ng mga adik na maging adik sila. Pero, hindi nila ginusto. No? Hindi ginusto ng mga biktima nila yung gagawin sa kanila ng mga adik na to.
Kauna-unahan naman, sa tutusin pinagtatawanan tayo ng ibang bansa eh. Biruin mo yung mga adik na namatay nung war on drug. Sila yung pinagtatanggol ngayon. Pero yung mga pinatay na mga adik, yung hustisya na karapat dapat sa kanila, sa pamilya nila, nga. At yung umubos ng adik, ayun yung idinidiin nila. Ang galing. Nakakatawa lang talaga. Only in the Philippines, ika nga nila, di ba? Eto. Ay, puta na. Ito yung The Paldo Group. Dapat pangalan niya Palcom. Eto sino to? Nandito si Mr. Google, si Mr. Attitude, si Mr. Takas. Ito si Mr. Takas Mr. Takas, Mr. Attitude, Mr. Google, the greatest pastor, the plastic man. Ito, hindi ko kilala tong puti yung buhok eh. Si Delima 2.0, si Mandurugas na mayapa na susundan na nga daw ni Abante. Sabi nila yan nung netizen hindi ako Ewan ko yung isa kasi yung puti yung buhok na yan eh. Nakalagay dito, umanong 5 million na paper bags. Bawat hearing, binunyag ng ex-marine sa Quadcom. So, ibig sabihin, totoo nga. Kasi diba dati nabalita lang to at natatandaan ko nagsabi nito na meron daw ganyan na 5 to 10 million ang binibigay sa kada hearing sa mga congressman, lalong-lalo na sa usapang AJK. Si Sir Greco Bellica. Narinig ko yung parang si Sir Greco Bellica nagsabi na parang hindi rin masyadong tinumbok ni Sir Greco, pero parang sinabi niya nung na-interview namin siya na parang may ibinibigay daw. Diba? So ngayon, pinatotohanan ng ex-marine yun na meron talaga palang natatanggap. Diba may mga bali-balita pa na pag mas madiin ang banat mo kay BP Sara or kung sino man sa mga Duterte, may additional talent fee ka. Grabe, no? Ganun lang gagawin mo. Sarap nun. Sarap buhay nun. Pero yun nga lang yung karma. Diba? Sarap buhay mo nun, putang ina. Puro ko. Ewan ko lang kung anong palagay na mabigyan ka ng pera, anong palagay na mabigyan ka ng pera na galing sa kaban ng bayan. Kasi ako nagkakapera ko to YouTube, ito, di ba? So, ang saya sa pakiramdam kasi pinaghirapan ko to ng isang buwan eh. At bago naman ako sumahod sa YouTube, umabot ng 3 years ang pag-iintay ko. So sa akin, pag sumasahod ako, talagang parang Pasko. Parang talagang, alam mo yung jackpot ako, ganun. Kasi may pangbili ng pagkain, pangbaon sa eskwela, ganun. Diba? So sarap sa pakiramdam nun. Pero ito yung ganito, kahit sabihin mong maraming pera. Kasi ito kung masaya sila na mayroong ganyan silang pera na natatanggap, bakit hindi sila makontento? Yan yung isa sa mga katanungan eh. Ba't hindi sila makontento, di ba? Punta na, nagkaroon na akong 50 million eh. Tapos gusto ko po 1 billion. No? Ewan ko lang Kung baka tanungin ako ng mga basher, ba't ikaw, Jay, kontento ko na? Kontento na ako sa buhay ko. Ang pangarap ko lang talaga bago ako tumanda, syempre, hindi naman habang panahon nangungupahan tayo. Gusto ko magkaroon ng sarili kong bahay, sarili kong negosyo kahit na sari-sari store lang, 'di ba? Kasi ang pangarap ko magkaroon ng sarili kong fast food, no? Pero hindi ko kaya 'yun. Hindi ko nga kaya bumili ng bahay, fast food pa. Ang hirap kaya mangupahan, putang inang 'yan. So, 'di ba? So, ganun lang. Sapat na ako doon. Pero itong mga to parang wala silang kabusugan. No? Ewan ko saan nila.
Oh, eto nga malupit dyan. Kahit naka-face mask yung dalawang witness ni Ping Lacson, parang namatyagan dito. Kasama sa paghahanda ng pera sina May Ann De La Cruz, Kate, Villarreal at Lori ano ba yun? Hindi ko alam pangalan nun. So nakita ko lang naman to sa post. Ewan ko lang kung gaano katotoo to Oo, na sila pala yung parang nag-iimbak ng mga grabe ng mga pera, no. Pero alam mo mukhang tiba-tiba din yung mga na tawag dito na kasi 'di ba may picture na dinudukot nila yung pera. Kinupit na nga, kinupitan pa. Alam mo, 'di ba? Di nakita niyo yung maleta na binuksan yung gano'ng bandel-bandel yung pera sa loob. Dinudukot nila, kaya bawasan nila. Ang galing no? Ewan ko lang kung gaano katotoo to Wala akong masyadong may kukomento dito kasi hindi naman natin nakita yung muka nung mga witness na to. Oo. So dito naman tayo. Sabi ni Auntie Claire, Mike Defensor Wonderboy, marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Sabi ni Auntie Claire. Ang sagot naman ni Congressman Mike Defensor, yung si Claire Castro, hindi ito palengke o sari-sari store. Ginawa mo naman chismoso si Auntie Claire. Hindi ito palengke o sari-sari store na pwedeng magbato ng chismis na parang usapang marites. Chismosa ka pala Yan, kasi putang ina. Ewan ko kung pinag-iisipan pa ba ni Auntie Claire yung mga pinagsasabi niya sa press ko. Kasi talaga, first time kung maka-encounter sa tanang buhay kong to na merong ganyang spokesperson ng Malacanang. Alam mo yun, yung tipong maririnig mo lang sa mga chismosa, sa mga marites. Pangpalengke lang talaga si Auntie Claire. Sa totoo lang, nakakahiya at tama naman yung sinabi ni BP Sara. Si Auntie Claire din talaga ang nagbibigay ng kahihiyan sa Pilipinas. Kaya ito, barado tuloy siya kay Mike Defensor na putay na hindi to chismis. Walang chismisan dito, seryosong usapan to, Auntie Claire, wag kami. Kung palagi mong ginagawa yan, wag niyong idamay kami. Ay, basag si Auntie Claire. O eto naman, nabanggit si Ombudsman Remulla kasi sa bahay niya nagkaroon ng meeting ang mga taga-ICC. Nakikipag-usap siya sa ICC, sabi ni Levy Baligo. Totoo ba to? Hindi ko to na ay putang ina. So kung nakipag-usap kung halimbawa, kung totoo man to kung nakipag-usap si Remulla, nakipag-meeting sa ICC, sa sarili niyang bahay, hindi kaya doon din idinela or doon din nagkaroon ng bayaran sa ICC at sa administrasyon. 'Di ba? Hindi kaya ganun. Pero wala Katulad din yan ni Ping Lacson at saka ni Benny Abante, si Remulla, walang dawit-dawit yan dyan. Hindi ako naniniwalang dawit or hindi ako naniniwalang nabahagian ng pera na mali-malitang pera si Remulla. Hindi ako naniniwala. Kati ng lalamunan ko. Nagkapiya kasi ako Hindi ako talaga naniniwala. Walang kabahid-bahid ng korupsyon sa pagmumukha ni Remulla. Nako, yan ang pinakamahusay na ombudsman in the... Wala kang masasabi dyan. Yan, siya na ata talaga. Siya na ata talaga ang pinaka the best. Talagang pinaka masasabi mong ombudsman na never na involved sa corruption.
Oo, hindi ako naniniwala. Remulla nakatanggap sa malay-maletang pera? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Tarantaduhan yun, Remulla. Hindi mo kang pera yan. Oo, kutis bayag yan, pero hindi mo kang pera si Remulla. Sakit ng ano ko. Parang may tumama sa atay ko. Parang na ano yung baga ko, no? Ayoko na nga magsinungaling. Ang hirap magsinungaling. No? Ito na. Kimbo, ito na naman. Nakita na naman. Delivery ng pera sa bahay ni Representative Estela Kimbo. Grabe, no? Kaya pala naka-Dior, Chanel, Bugaro. Ano to? Bugaro ba to? Dior, Hermes, tongina. Kung ba na magkaroon ng pera, palagay na nating ilang delivery yan. Sana all na lang. Sarap maging congressman. Ay, nako. Ito na. Ito yung mga mga medyang hindi nagbalita. GMA TV, Inquirer, Star, Rappler, CNN, Manila Bulletin at ABS-CBN. Yan na natin. Yung pag-usapan to. Dito tayo. Ang mga testimonya ng mga dating security personnel ni Saldico ay lalo pang nagpapatibay sa mga nauna ko ng babala kay dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa tungkol sa presensya ng ICC sa loob ng Pilipinas. Hanggang sa mga pangyayaring may kaugnayan sa pagkidnap sa aking ama, ang mga impormasyong ito ay hindi maaaring isantabi o ipagwalang bahala lamang, sabi ni Vice President Sara Duterte. Mapatungkol ho doon sa 18 Marines na security personnel ni Saldico na taga-deliver ng pera. At ilang beses na rin naman to natin narinig naman talaga. Tsaka obvious naman talaga na may nangyaring ganito dahil nga, biruin mo, sinabi ng Pangulo na hindi niya daw papapasukin ng ICC dito. Sinabi ni Boying Remulla na walang jurisdiction ng ICC kaya hindi sila pwedeng mangialam dito sa batas ng Pilipinas. Pero anong nangyari? 'Di ba? Ilang buwan lang kinidnap si Pangulong Duterte. Pinayagan ni Remulla. So ibig sabihin, etong sinasabi na 18 Marine, totoo. Masakit nga lang dyan, putay na, pera natin yung ginamit. 'Di ba? Pera natin yung ginamit sa para lang tong ganitong kawalang yan. Na kaya yan ang isa sa mga nakakainis dyan. So dito tayo, mamaya na tayo doon sa babala. Ano ba yan? Yung about doon sa administrasyon. So panoorin po muna din tong panayam ni Mike Defensor mapatungkol dito sa sa 18 Marines. So ito po. Mike Defensor, kaugnay po sa mga isiniwalat ng mga nagpakilalang tauhan ni Zaldico na nag-deliver umano ng mga kickback sa flood control projects. Magandang umaga at welcome po sa Magandang umaga din. Yes, Connie, magandang umaga and kay Henry sa lahat po na nanonood at nakikinig, magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa panayam po namin kay dating Senador Antonio Trillanes kahapon dito po sa Balitang Hali, nakarehistro daw sa asawa nyo yung kotse na ginamit ng mga dating sundalo papunta po sa press con ni na Attorney Baligod. Kaya makikita raw kung sinong kumakamada behind the scenes. Ano ho ang tugon kahit, sige, sabihin na natin sasakyan nga ni Mike Defensor doon. So anong point? Hindi naman na yun ang usapan dito eh. Ang usapan dito, totoo ba na binigyan na nakinabang
si Trillanes sa pera ng taong bayan. Yun yung punto rito. Kahit sabihin na natin na sasakyan pa ng mga Duterte ang ginamit ng 18 Marines pagpunta doon sa presko na yun, wala tayong pakialam doon. Wala tayong pakialam doon. Hindi yun yung pinag-uusapan dito. Tulonggis yung si Trillanes. At tila itong pangalan nyo muli ang lumulutang. Alam mo, Connie, hindi na nila kami kailangang i-surveillance dahil nung araw na yon, 2 motor ang sumusunod doon sa van ng mga sundalo o yung mga ex-marines at soldiers na nagkaroon ng press conference. Kung tatawagan lang nila ako, aamin naman ako, talagang tumutulong ako sa mga yan. Naniniwala ako sa mga sinasabi nila dahil kung naalala mo, Connie, naunang lumabas si Sergeant Gutesa na kinausap ako at siya din yung pinakausap ko kay Senador Marcoleta. Kaya hindi naman bago sa akin ang ibig sabihin, hindi konektado kay Sergeant Gutesa yung mga sinasabi nila. Of course, maraming bago na idinagdag sila doon sa mga binabanggit ni Sergeant Gutesa. Yung mga litrato, yung mga video, yung kanilang mga pananalita, yan ay lahat galing sa mga sundalo. At sinabi ko nga, handang humarap yung mga sundalong yan kung ano man formal na patawag o pagdinig ang gagawin tungkol dito sa isyong to. Makailang beses na nga po lumalabas ang inyong pangalan, sir, no? At parating nauugnay ito sa destabilization plot. Ano ho ang inyong masasabi dyan? Connie, ang hindi ko maintindihan ang sabi ng Pangulo noon, sabi niya, mahiya naman kayo. Ikulong ang mga magnanakaw, imbestigahan itong isyong to. Nung una pa nga, siya pa ang nagre-report. Tama. Kung sino yung mga dapat kasuhan. Sabi nila si Saldico, ang mastermind, lumalabas. Ito, pakinggan nyo tong pahayag itong sasabihin ni Mike Defensor. Pakinggan nyo to. Sa kaso ng gobyerno, sa ipinail nila sa Ombudsman, sa ICI, maging sa Blue Ribbon Committee. Yung pinakasinasabi lang mastermind na sindikato, yung mga bataan niya, ngayon nagsasalita. Tama. Parang hindi ko maidugtong na dahil may mga itinuturo na ayaw nila na nagdi-deliver doon sa Ilocos, nagdi-deliver doon sa Forbes Park, sa kanilang bahay ni Pangulong Marcos, sa bahay ni Speaker Martin Romualdez, biglang hindi na naman totoo. Kung hindi pala totoo itong mga sinasabi ng mga tao, hindi rin totoo yung kaso ni Saldico dahil isang grupo sila dati. Ito hindi ko kinakampihan si Saldico. Hindi ko rin kinakampihan si Congressman Mike Defensor. Ang punto dito, sinasabi nila, totoo naman sinasabi nila na mastermind si Saldico nang nakawan sa flood control. Itong 18 Marine, mga kasamahan, mga utusan ni Saldico. Security personnel ni Saldico itong mga to. Tapos sasabihin nila, hindi totoo. Kaya akala ko ba si Saldico ang mastermind? Akala ko ba si Saldico ang mastermind? Bakit pag lumabas ng mga witness, nakasamahan ni Saldico, sinasabi nyo hindi totoo ang mga sinasabi ng mga yan? Kagaguhan, di ba? Ang ganda ng punto rito ni Sir Mike Defensor. Kakasama sila, chairman ng appropriation si Saldico, at itong korupsyon na binabanggit ngayon at dalahan ng pera, hindi kasama ang mga sundalong yan. Hindi sila nakinabang, hindi sila TPWH. Ngayon nagsasalita, ang sasabihin naman nila, hindi totoo at pilit nila sinisiraan ang kredibilidad ng mga taong to. Maghahain daw ng cyber libel case laban po sa inyo si dating Senador Trillanes dahil sa pagdawit sa kanya sa $2 million mula kay Zaldico para sa ICC. Palagi naman yun si Trillanes. Si naman yun si sampa ng kaso. Kaya ngayon katakataka Saan nga kumukuha ng pera yan na para magkaso ng magkaso? No? Daming kwarta Investigation. Paano nyo ito planong harapin? Una sa lahat, anytime harapin ko yan. Pero una sa lahat, ang nagsabi niyan ay yung mga sundalo. Galing Tama sa naman. mga sundalo, sila may bitbit ng pera, sila ang nagsabi. Maging yung mga witnesses sa ICI, sinasabi nila na sila nagdadala sa raffle, sa Midas, walang nanggaling sa akin dyan. In fact, wala naman akong kaalam-alam dyan. So yung mga sundalong to ang mga nagsalita. Ang dapat ngang kasuhan, si Senator Trillanes kung totoo. Ang dapat ngang kasuhan ay yung ICC na mga prosecution team kung totoo ang ginawa nila. Dahil yun ay labag sa batas na para bang ginulo nila ang dapat na investigasyon dito sa kasong ito
inayos nila, minaniobra nila para talagang makulong at makidnap si Pangulong Duterte. So, inuulit ko, ang mga salitang ito ay nanggaling sa mga sundalo na buong loob haharap sa anumang pandinig o anumang kaso na kailangan nilang harapin. Pero suportahan niyo po ang hakbang na ito. Sabi nga lahat daw ng mga sumuporta dito ay kakasuhan. So pero kung kasuhan ho kayo, kayo ho'y haharap naman, ano? Isipin mo naman, Connie, ngayon ini-interview niyo ko. Ini-interview mo ko. Ibig ba sabihin kasama ka sa destabilization? Tama. Hindi So, naman. ibig sabihin, pati ako na nagre-reaction at nanonood lang, kasama din. Grabe naman kayo. So yun na pala yung ibig niyo sabihin kaya hindi nire-report. Kaya hindi ito ibinalita ng ibang mainstream media kasi takot silang makasuhan, ganun ba? Ang galing ha. Ayos ha, ayos. Totoo yun, di ba? Gusto mo madinig ang aming side. Ang sundalo nagsasabi ng katotohanan, gusto marinig ng taong bayan ang side nila. Ito ang nagdi-deliver ng pera. Kaya dapat to, imbis na ipitin at gipitin ito mga sundalong to, talagang iharap, pakinggan nila, iharap nila sa kaso, under oath, kung nagsasabi ng totoo. Okay. So, supportahan ko mga sundalo at ako mismo haharap kung ano ang nalalaman ko dito sa isyong ito. Naka-question po yung timing kasi nung paglantad ng ex-Marines ni Attorney Baligod. Bakit nga ba ngayon lamang daw itong nilabas? Para sa akin nga, Connie, dapat noon pa lumabas eh. Paglabas ni Sergeant Gutesa at nagsalita si Congressman Saldico na totoo ang sinasabi ni Sergeant Gutesa, dapat sana lumabas na noon pa man itong mga sundalong to. Pero hindi ko hawak yung kanilang saloobin. Hindi ko hawak kung kailan sila magsasalita. Pero sabi ko nga, siguro nagkakataon nga, hindi natin alam, no? Hindi ko alam ang timing ng dahig. Tapos yung referral ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang alam ko dapat last week pa yan na ini-refer nila. Nagkatugma-tugma, hindi ho namin kasalanan yan. At hindi ho nila dapat pagkaabalahan yung timing, ang pagkaabalahan nila ang katotohanan ng issue. Totoo ba? Ang gusto kasi nila mangyari kapag si Auntie Claire naglabas ng papel sa presscon, totoo. Pero kapag ibang tao ang naglalabas ng papel at ebidensya sa mga presscon, ay fake news yan. Hindi yan totoo. Tignan nyo kung gaano tayo gawing tanga ng administrasyon. Tignan nyo kung gaano tayo gawing tanga ng mga anti-Duterte. Kapag sila ang nagsalita, dapat mong paniwalaan yun. Dapat maniwala ka sa kanila kasi once na hindi mo sila pinaniwalaan, putay na kaso ka. Or sasabihin nilang fake news ka. Halimbawa, yung witness, si Rene ko, Rene ko tuloy. Si alias Rene, ginamit siya ng ilang ulit ni Risa Ontiveros. Ginamit siya ng ilang ulit ni Risa Ontiveros laban kay Pastor. Ilang hearing siyang pinaniwalaan ni Risa hanggang sa nakulong na si Pastor. Hanggang sa binaboy na yung KOJC, hanggang sa nanakit yung mga kapulisan, binaboy nilang buong KOJC Kingdom, Prayer Mountain, Glory Mountain. Sinaktan nila yung mga tao doon. Sumuko si Pastor sa ISAP na dala na ng kulungan si Pastor. Pinaniwalaan nila yon ni Risa Ontiveros. Putang ina, tapos nung bumaliktad na nagsabi yung witness na binayaran lang siya ni Ontiveros kaya niya idiniin si Pastor dahil hindi na nga kaya ng konsensya niya na ganun ang pinapagawa sa kanya ni Risa. Aba, sinungaling daw. Tingnan mo kagaguhan yun. Diba? Tingnan yung kagaguhan yung ganung sistema. Tapos ngayon, eto na naman. Naglabas ng witness si Ping Lacson. Mapatungkol, hindi ko kinakampihan dito yung Diskaya ha. Pinaghahambing ko lang. Mapatungkol sa mga Diskaya. Itinuro ni Bernardo si former Revilla. Itinuturo si Senator Chis Escudero. Putay na, pinaniwalaan nila. Hinulong si former Senator Revilla. Hinuhusgahan at maaari ding ikulong
si Senator Chis Escudero. Pinaniwalaan nila yung mga witness na kahit puro hearsay lang ang mga pinagsasabi. Putang ina, lumabas si Gutesa, lumabas etong 18 Marines, putang na sabi nila fake news daw. Yun ang mga katarantaduhan na ginagawa sa atin. 'Di ba? Isang napakalaking kagaguhan talaga. So, sobrang napakalaking kagaguhan ng ginagawa. Pag sa kanilang witness na kampi sa kanila, okay, kapani-paniwala. Pero kapag witness laban sa kanila, fake news. Kabobohan, 'di ba? Itong sinasabing delivery ng pera, totoo ba itong mga litrato? Totoo ba itong mga video? Totoo ba ang pananalita ng bawat sundalo na na-involved sa isyong to? Sinabi niyo po na may panibagong grupo no, ng former Marines na lalantad. Hawak ang ebidensya sa umano'y bribery scheme sa administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ho ang inyong kinalaman naman dito? Bakit meron ho kayong knowledge about this firsthand? Well, una sa lahat, nung magsimula kasi itong 18 mga sundalo, hindi ko talaga sila nakakausap. Marami mga retired soldiers. Ang alam ko, yung iba kausap nila active. Ako, wala akong kausap sa kanila na nagsasabi, eto lalabas, may mga lalabas na sundalo. And so later on, talagang ang kausap ng mga sundalo ay isang retirado rin na sundalong kasamahan nila. Kasama si Atty. Levy Baligod. At ang nadinig ko, ang pagkakasabi sa akin ni Atty. Levy, talagang may mga gusto Ba't nawala? Oh. na tayo nga Gulat ako lumalaban dun, para sa bayan. Buhay natin, inaalay natin. Ngayon nakita natin yung korupsyon na nakakapekto sa lahat. Talagang grabe ang nagiging epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Bakit hindi tayo magsalita tungkol dito? Mahirap. Tama. Hindi basta-basta yan dahil nakataya buhay nila, nakatala buhay ng Tama. pamilya nila. So nung nagbuo sila ng grupo, siguro sabi nila dapat marami tayo at tama rin naman na marami sila. Kaya nilang depensa ng sarili nila kung sakaling may kaganapan o may gagawin laban sa kanila. Etong 12 naman, nagsabi na rin siguro, nasusunod kami. Ang alam ko, Connie, kung nare-recall mo, 90 lahat ang tao ni Saldico, 90, na may kinalaman sa lahat ng isyong to ng dalahan ng pera, bigayan ng pera, delivery sa mga bahay-bahay at doon sa bahay ni Speaker Martin Romualdez sa townhomes na binabanggit nila. Okay, ano po ang relasyon nyo sa mga sinasabi niyong former Marines? Anong klase po ng tulong? Ang layo ng tinatanong. Hindi, eto nakakabuisit na talaga. Tingnan niyo yung tanungan ng ano. Dito hindi natin dinadamay dito tong reporter. Ang punto kasi natin dito, kasi ako bilang anchor, sa SMNI kasi, yan ang pinagkaiba ng SMNI sa ibang network. Ang SMNI, pag gusto kami kung ano itatanong namin. Nakasalalay sa amin yun. Etong ibang mga network, may sarili silang script. Pakinggan nyo yung mga katanungan. Pangdiin kay Mike Defensor. Eto, nagtataka na lang talaga ako na walang bumabara sa mga medyang ito. Kasi kung halimbawa ako tinanong nito, katulad yung tanong kay Defensor na anong connection mo? Anong connection mo sa 18 Marines? 'Di ba? Hindi yun ang dapat tanong eh. 'Di ba? Hindi yun ang katanungan eh. Anong connection? Parang gusto nilang palabasin na pinupush ni Defensor etong 8 Marines para siraan ng administrasyon. Yun yung gusto nilang palabasin eh. Dapat katanungan dito na gaano po ba katotoo ang mga perang ibinibintang kay Romualdez at kay Marcos Jr. So, sa totoosin, hindi dapat yung si Defensor ang tinawag nila dito, kundi yung 8 Marines. Kaso mukhang walang balak. No, mukhang walang balak na interviewin ng ibang media etong 18 ex-Marine na to at marami pa nga daw na magsusulputan ng mga ex-Marine. Meron pa nga ako napanood eh. Ito papakita ko sa inyo. Ito, meron ako napanood. Tingnan nyo ha. Kung doon kay Defensor ang sinasabi, kesyo peki daw, geto ganyan. Dito tingnan nyo. Ang punto dito naman, 4 sa 18 Marines na nagpakilalang bagman ni
4 sa 18 Marines na nagpakilalang bagman ni Saldico na tigadala ng mali-maletang pera sa mga mambabatas at sa bahay ng presidente na si Marcos Jr. ay hindi daw naging membro ng Marines. So ito, panoorin nyo ha. Ng Philippine Navy na 4 sa 18 individual na iniharap sa isang press conference kahapon Okay, pakinggan ni nyo maigi. Atty. Levito Baligod at nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps ay hindi naging bahagi ng Navy. Ayon kay Captain Marisa Martinez, tagapagsalita ng Philippine Navy, agad nilang sinuri ang pagkakakilanlan sinuri at daw service agad. records ng mga naturang individual matapos Okay. lumabas ang issue. Okay. Batay sa opisyal na tala, 4 sa kanila Okay. ay hindi kailanman naging miyembro ng Philippine Marine Corps na isang unit sa ilalim ng Navy. Dagdag pa ng Navy, karamihan sa mga sinasabing individual Ayan na. ay na-discharge ng may dishonorable status. Habang ang Na-discharge ilan daw. naman ay nagretiro ng maayos. Nagretiro ng Kahapon iniharap maayos. sa media ang 18 na naging bodyguard umano ng o ni dating Congressman Saldico. Nagpakilala silang bagman kung saan nakapag-deliver umano ng kabuuang 805 billion pesos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Kaugnay naman kay Orly Gutesa, nilinaw ng Philippine Navy na retirado na ito mula pa noong Hulyo ng retirado, 2020 at hindi na saklaw ng kanilang administrative authority. Nananawagan din ng Philippine Navy sa publiko na maging mapanuri at tiyaking beripikado ang pinagmumula ng impormasyon upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Ngayon ha. Yan ha. Unang-una, sabi nila dito, ang unang nilang nakita daw is 4 sa 18 Marine ay hindi Marines. Tapos yung iba daw dito, parang may issue sa dahilan ng pagkawala nila bilang Marines. At yung iba daw, nagretiro naman daw ng maayos. Tapos si Gutesa daw, ganyan. At sabi dito ng media, maging mapanuri daw. Or sabi ng Marine na ano pangalan ng Marine na yan? Ang pangalan nito, saan yan? Ito, hanapin natin. Ito. Ang sabi nitong Marine na to, ganyan nga daw. Ang punto dito, ma'am, hindi naman namin kailangan malaman kung ano yung sanhi ng pagkatanggal ng mga Marines na yan. Kung sila ba ay naging mahusay or tanga-tangang Marines, wala kaming pakialam dun. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin yung inilabas nila. Yung inilabas nila na na mga pahayag. Yun dapat din yung tsaka bakit kayo nangingialam? Hindi, wait lang ha. Sige, sabihin na natin na mga dating Marines. Damay ang Marines. Pero dapat 'di ba nasa gitnaan lang kayo? 'Di ba? Hindi nyo dapat, parang ang ginagawa nyo kasi, tinutumbok nyo doon sa mga Marines na katulad yan, wag nyo agad paniwalaan. Para hindi daw madamay para daw hindi tayo ng fake news, ganito ganyan. Parang sinabi nyo na wag paniwalaan yung mga sinasabi ng ex-Marine na yun. Di ba dapat hindi, tsaka ba't kayo nangingialam dito? Di ba, anong connection? Kasi ang gulo So kung hindi, ano ba ibig niyo sabihin? Pag hindi ba ex-Marine, dapat hindi paniwalaan. Tapos pag ex-Marine na may hindi magandang pagkakaalis sa pagiging Marine, hindi rin ba dapat paniwalaan? Ganun ba yun? Gulo Hindi namin kailangan yan. Ulitin hindi kailangan ng bawat Pilipino kung anong naging personal na buhay ng mga ex-Marine na yan. Wala kaming pakialam dun. Ang punto namin dito, yung mga inilahad nila. May mga ebidensya silang nilabas. At mismong katawan nila ang ebidensya. Parang lang yan Parang kung adik ba si Marcos o hindi. 'Di ba? Ang gusto natin magpa-hair follicle test si Marcos Jr. para mapatunayan niya kung hindi siya adik. Kaso hindi niya magawa-gawa. Kaso biglang lumabas at nagsalita ang ate niya
at inilahad nga na si Bongbong Marcos ay isang adik. Gumagamit ng pinakamatataas na mga ipinagbabawal na gamot. Tas gumagamit pa ng OMADs. Yung damo, ganun. So doon pa lang sa pahayag ni Amy Marcos na adik kapatid niya, isang malaking ebidensya na ho yun. Hindi na, sa totoo sin, tama yung sinabi ni Banat Bay. Hindi na namin kailangan ng hair follicle test. Malaking ebidensya na yung ginawa ng kapatid niya. Kasi simula bata hanggang sa pagtanda magkasama yan. So eto, itong ex-marine na to, simula nung naging utusan sila ni Saldico, tigadala ng pera, putay na, sarili nila ebidensya na yun. At saan ka nakakita? Ang dami niyan. Merong pang lalabas na iba. Ano bang mapapala ng ex-marine? O, kita nyo, ano mapapala nila sa gagawin na to? Di ba kakasuhan sila? Delikado buhay nila dito. Pati pamilya nila. Wala silang mapapala dito sa ano na to. Wala silang mapapala dito sa kung sabihin nyo na binayaran sila, ginagamit lang sila, wala silang mapapala dito. Sino magbabayad sa kanila? Putang ina nyo kayo yung nasa administrasyon, di paano makakuha ng pera na pangbayad sa kanila? Kasi ganun yung pinapalabas ng ibang mga vlogger. Binayaran lang yan. Binayaran lang yung mga marine na yan para idiin si Marcos. Putang ina nyo. Sa isa administrasyon nyo nagkaroon ng nakawan na matindi, tapos yung pera nasa Duterte. Gago ka ba? Bobo. Ganyan nga yung pinapalabas ngayon nila. Kaya tayo ay talagang At eto na nga, sabi ni Atty. Sal Panelo, bilang na ang araw ng administrasyong ito. Affidavit, join affidavit. Mabigat yun. Marami itong sinasabi tungkol sa pamahalaan, pati na sa mga kasabwat nila. Masyadong detalyado para sabing hindi totoo. May mga larawan sila, may mga pangalan, may mga plate number kompleto, pati yung mga pictures ng mga ICC investigator, kuha lahat Ako, naniniwala rin talaga ako na may hangganan din talaga lahat to. May hangganan lahat din to. Magugulat na lang tayo na one time magugulat tayo na putang na lahat ng ngayon happy. Sa ngayon ano yan sila happy yan. Masaya yan sila lahat. Wala Una-una, paano sila hindi magiging masala? Sila yung nasa kapangyarihan. Yun nga lang pagtapos niyan, yung balik putang ina, sobrang lupit niyan. Kaya nga hinihiling ko kay BP Sara Duterte, sa oras na maging presidente ka, sana mapatawan mo ng death penalty or firing squad etong mga involved sa nakawan sa gobyerno. Sana maipatupad yan para maubos na itong mga hayop na to. No? So kayo mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin yung join button at super thanks natin dyan. Mamaya po sa Vox Populi, may mga matitindi po tayong guest. Kaya abangan nyo po 6 p.m. to 8 p.m. ang Banateros Brothers sa Vox Populi. Mapapanood nyo po sa mga iba't ibang platform, channel, social media platform ng SMNI, Banateros Brothers at Banateros YouTube channel. So yon, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawat.